Good evening, Collegiate Tavercans. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. So, ang mainit po nating update ngayong gabi ay pumapatungkol po dito sa Itbulaga ng Tape Inc. Na kung saan ay na-issuehan din po pala sila ng warning. So, mamaya po pag-uusapan natin ang buong detalye hinggil dito. But before that, nais ko po muna magpasalamat sa mga walang sawa pong nakatutok dito sa ating YouTube channel. So, sa mga nakatambay ngayon, at nanonood sa ating channel, magandang gabi po sa inyo and big shout out naman sa ating mga masusugid na taga-subaybay dyan. Ayan, narito na naman nga po si Gandara, ang inyong lingkod, naka-legit Davercads po ninyo na maghahatid sa inyo ng mga daily updates, mga kaganapan po sa TVJ and Legit Davercads. At syempre, hinggil po sa mga suliranin na kanila pong pinagdaraanan ngayon. Syempre, para po sa TVJ, para sa history, para sa Itbulaga. Sama-sama po tayo na suportahan ang TVJ and Legit Davercans. And ito nga, simulan po natin ang atin pong mainit na update ngayong gabi. So, ito nga po ay pumapatungkol sa Tape Inc. Isa rin po pala sila no, sa na-issuehan ng warning. Pero nakapagtataka, bakit kaya ang mga Pro-Tape Inc. ay mga TVJ Legit Davercans supporters ang sinisisi? Pati na rin po ang E80 show mismo, ang TVJ mismo, ay kanilang sinisilip. Anong meron? Bakit nadadamay or idinadamay po nilang pilit ang TVJ? At yan po ang ating aalamin sa video ito. Narito at basahin po natin ng isang post sa Facebook. So, ayan po dito, confirmed. Ayan. Bukod sa It's Showtime, isa pang katapat ng E80 sa noontime or Itbulaga tape, nakatanggap ng stern warning sa isang violation. So, 'di ba? Talagang lahat daw nakatapat. Syempre, tatlo lang naman sila. So, bukod daw sa Showtime, pati daw po Itbulaga tape na katapat ng E80 ay nakatanggap ng warning. So, sinasabi po ba na E80 ang may dahilan na to? E80 ang pinag-iinitan ng E80 ang dalawang katapatan nitong show. Ganun ba? So, sabi pa dito, no, nauna nang nakitaan ng violation ng ahensya ng Itbulaga tape matapos hindi umere ang live episode noong May 31, 2023. So, hindi naman po siguro namin or nila kasalanan yon ng TVJ. Sila naman po ang nagpa-stop yung Tape Inc. Kahit po hindi nag-resign that day ang TVJ, ipinigilan naman 'di ba ng mga halos host na mag-live ang TVJ nung panahon na yon. 'Di ba yun nga ang dahilan kung bakit sila nag-resign. Ayaw sila pag-live-in. Nandun na po sila. So, problema na po yon ng Tape Inc. So, bakit idadamay ang TVJ dito? Bago umalis ang TVJ sa GMA, ayon sa ahensya, live ang permit to exhibit ng Itbulaga tape and GMA at paglabag umano ang pag-ere ng replay episode nito. So, yan. Bukod pa rito, nakatanggap rin ang noontime show ng tape ng stern na warning mula sa ahensya ng isang recent incident. So, mukhang alam na po natin kung ano po yung recent incident na yon. So, ang naturang violations pending ngayon sa Adjudication Committee ng MTRCB. Mukhang ito po yung tungkol sa wardrobe malfunction, ano? Sabi pa dito, ang naturang violations, ayun na nga. Overall, number 1 ang It's Showtime sa buong buwan ng Hulyo, ayon sa Kantar Media, na may hawak na TV audience measurement sa rural and urban areas. So, yan, pinagmalaki na naman po nila ang Kantar. Pati po ang Pro-Tape Bulaga
pinagmamalaki na rin ang Kantar. So basta hindi po E80 ang bida, talagang ipagmamalaki nila, no? And then ito pa, ang rank 2 naman daw. Oh, 'di ba ginawa pang kulelat po ang TVJ sa kanila pong sa kanila pong update. Ayan, rank 2 naman ang Itbulaga Tape, Jimmy sa buong buwan ng Hulyo pagdating sa noontime showdown. Samantala, sabi naman dito ng ilang netizens, sa tatay niya wala. Yung si Lala Soto po ang sinasabihan niya maraming dito. Kasi base sa post ay yung warning ay mula sa MTRCB. So, sa tatay daw wala. Si Tito Soto. Ngayon, sabi pa dito, di pinag-iinitan ang mga gurang. Baka atakihin na high blood. Bakit naman po kasi pag-iinitan kung wala naman pong ginagawa ang TVJ? Samantala sabi dito, masyadong halata na ate, yung dalawang katapat ng E80 parehong may waiting kaso. Bakit kaya? Ayun ang tanong nyo sa dalawang katapat ng noontime show. Bakit sila nagkakaroon ng kaso? So, ang Showtime, dahil ito kay Race Ganda, sa subsup daliri issue na yan, or kung may iba pang dahilan, hindi natin alam kung ano yung kaso na tinutukoy po ninyo. And then yung sa kaso naman po ng Tape Inc., alangan namang hayaan na lamang ng TVJ na mapasa kanila ang Itbulaga. Gayong si Joey De Leon ang nakaisip ng titulong yan. At the same time, sila yung nandun since day one. Tama po ba o mali? Kasi ang Tape Inc. ay 1981 nang dumating. Ang TVJ since day one nandun po talaga. Sabi naman na Aldrin Del Rio, halatang kinakampihan ng MTRCB ang E80. Nako, wala pong kampihang nagaganap. Kung matatandaan ninyo, pinatawag din si Wally Bayola. Ganyan sila kapatas. So ngayon, hindi na rin namin kasalanan, lalong higit po ng TVJ and Legit Tower Cards, kung magkakamali din yung kabila. Kaya pwede pa yung mga ganitong klase pong mga issues, huwag nyo na pong idamay ang TVJ. Sabi pa dito, bigyan nyo ng Pepsi si Lala. O, diba? Pinagkakatuwa nila ang TVJ, mainit pa sa kape. Pinag-iinitan talaga ni Lala Bells ang It's Showtime. Sobrang sikat na kasi ang buong shows. Move on, Lala Bells. Sige, nakaka-stroke yan. Kakatawa yung komento nito, no? Dahil pinag-iinitan daw ni Miss Lala Soto ang It's Showtime. Ngayon, ibig sabihin po ba nito, kasalanan pa ng MTRCB na ganon ang naging aksyon, mga binibitawang salita, yung mga biro, jokes, nitong sila Vice and iba pang host sa It's Showtime? Kaya sila nagka-problema sa MTRCB, ganun po ba yun? Wala naman pong control. Ultimo mga audience, wala namang control sa lahat po ng sasabihin ng mga host dyan. So, wala po kayong dapat ibang sisihin, kundi mismong sila Vice Ganda. Tanggapin na lamang po natin ang katotohanan na mali po talaga. Maling-mali ang kanilang ginagawa sa kanilang noontime show na may halo pong kabastusan na rin pagminsan. So, maling-mali po yun. Anyway, sabi pa dito ni Jess Vanessa Hernandez Raton, Lala Soto lang katapat. Totoo po yan. Lala Soto lang pala yung katapat nila no? Or MTRCB. Maganda rin na meron pong MTRCB para meron pong paalala. Kasi syempre marami rin po naman ang nanonood ng mga kabataan, ang mga bata. So, maganda rin po ito para masala, para makontrol, at hindi po hayaan na lamang na ganito yung mga ipinapalabas. Yung mga mali ay maiiwasan. And syempre, hindi lang naman po si Miss Lala Soto ang nasa MTRCB. Napakarami po ng pinagdadaanan yan. So, dapat ay
bago huling-huli pang nakakaalam itong si Miss Lala Soto kung tutuusin. Kaya porke siya ba yung spokesperson, woman doon ay siya na ang pag-iinitan. Sabi naman dito ni Calia Arienza, I hope Lala will stay neutral with her decisions. Avoid niya conflict of interest or power play. Ang pag-iisip ng ibang tao ang may problema. Totoo po yan. Mga bashers lang po talaga may problema. Wala namang malis. Nilalagyan nila. Iba talaga ang nagiging meaning. I love EAT. May segment sila na gusto ko. May moment din naman sa segment na nanonood ako ng It's Showtime. Napapasaya ako ni Vice. Hope lang na maging balance siya. Huwag siyang ma-pressure kay Labrador. Labrador. So, ayan, may warning din po pala. Ang, kung hindi po nila ito sinabi, baka hindi rin nakarating sa akin yung balitang ito. Kayo po ba, mga kapatid, ano ang inyong masasay hinggil po dito? Just comment down below and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.